Magandang araw mga sangkay, ito naman ang inyong panaderong waray magbabalik. Ito na po yung ating full video ng ating paggawa ng special cheese mamon. Kung gusto mo pong malaman kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lamang yung video simula hanggang dulo. Simulan na po natin. First step natin ay kailangan natin ng 15 piraso na itlog. So bali paghihiwalay lamang natin yung egg yolk at saka yung egg white. So bali shell po yung aking ginagamit sa paghihiwalay ng ating egg yolk at saka egg white. Ingatan nyo po yung inyong egg white na hindi malagyan ng tubig or mantika. Next step natin, kapag nahiwalay na natin yung egg white tsaka egg yolk, ay itabi muna natin yung ating egg white at dito muna sa ating egg yolk yung ating titimplahan. Dito sa ating egg yolk ay naglagay ako ng vanilya, tubig, mantika, at imimix ko muna ng bahagya bago natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Kung gusto nyo masundan ng maayos, ay wag po kayo basta-basta magpa-fast forward. Next natin ilalagay ay asin at asukal. At mix lang din natin ng bahagya. At kapag atin na nahalo, ay sunod natin ilalagay ay ang cake flour. Sifted po yan mga sangkay, para maiwasan natin ang pagbuo-buo ng ating cake flour. Sunod kong nilagay ay baking powder. At mix lang natin ng maayos gamit yung ating wire whisk. Kapag naghalo na po ng maayos yung ating liquid at saka yung ating harina ay okay na po yan. Wag nyo na pong yung overmix. Nga pala mga sangkay, bago tayo magsimula sa paghihiwalay ng egg white at egg yolk ay i-prepare na muna natin yung ating paglalagyan. So bali 36 na lanera po yung aking gagamitin dyan at nilagyan ko na po ng baking cup. Next step natin, kapag na-mix na natin ng maayos, ipunta na tayo sa ating egg white. Bali maglalagay lang tayo ng suka. Kung wala tayong cream of tartar ay suka po yung ating ilalagay. At gagamitan ko po ng stand mixer para mas mabilis natin mapadami itong ating egg white. At habang nag-aantay tayong dumami itong ating egg white ay prepare na rin natin yung ating gagamiting white sugar. At ito na nga, dumami na yung ating egg white. Unti-unti na natin ilalagay yung ating nakaprepare na white sugar hanggang sa ito ay maubos. Pwede nyo itong gawing pang merienda at pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. Pero kung sakaling gagawin nyo itong pang negosyo ay wag nyo pong kakalimutan ng mag-costing. Lalo na ngayon ay napakamahal po ng ating mga ingredients. Kaya kailangan muna nating malaman kung magkano yung ating naging puhunan bago natin ibenta yung ating magagawang produkto. At syempre hindi lang ingredients ang sasama sa costing, pati na rin ang inyong pagod. Dahil hindi ganun kadali ang gumawa o magtrabaho ng ating mga binibentang produkto. At ito na, tapos na nating i-mix yung ating egg white. Ito na nga pala yung ating egg white pagkatapos natin i-mix, ayan. Pag itataob mo is hindi na siya nahuhulog. So bali dyan ko na po ihihinto yung ating pagmimix. Next step natin ay pagsasamahin natin yung ating dalawang mixture. Ito mixture ng ating egg white at saka yung ating mixture ng ating egg yolk. At haluin lang natin ng maayos. Yung paglagay ko nga pala ng egg white ay kalahati lang muna ng bowl yung aking binuhos. At nagmix lang ako ng bahagya bago ko naman isinunod yung kalahating laman ng ating bowl. Simutin po natin dahil ang bawat patak ay napakahalaga. At kapag nailagay na natin ang lahat ng egg white, ay haluin na po natin ng maayos. Sa pagmimix ko nga pala dito sa ating mixture, ay hindi po bara-bara. Smooth lamang po tayo kung tayo ay maghahalo dito. Sa ganun ay hindi bumagsak itong ating mirang or ating egg white. Sa paggagawa po kasi ng mamon ay napakasailan, lalong-lalo na kung malalaki ang iyong gagawin. Kaya wag na wag po kayo magmamadali kung sakaling kayo ay susubok pa lang. At wag na wag kakalimutan i-double check yung mga ingredients na ilalagay o ang mga sukat ng mga ingredients sa ating ilalagay. At eto na nga, nahalo na natin ng maayos. Pwede na ngayon natin ilagay sa ating lanera. Sa paglalagay naman ng mixture dito sa ating lanera, ay kamay po yung aking gagamitin. Or kung kayo po ay hindi sanay, pwede po kayong gumamit ng cups o ibang pangsalin para may salin dito sa ating lanera. So bali itong ating mixture mga sangkay is saktong-sakto lamang po yan dyan sa ating 36 na lanera. Para sa iba pang recipe about baking, pasyalan nyo po yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami na pong naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong yun sa inyo. At habang nagsasalin tayo ng ating mixture dito sa ating lanera, ay nagpapainit na rin po ako dito ng oven para pagkatapos natin mailagay lahat ng mixture dito sa ating lanera, ay pwede na kagad natin isalang. Kung nagustuhan mo naman ang video na to ay huwag kakalimutan mag-like at share at pakisuportahan na rin po nitong ating channel. Next step, kapag nailagay na natin lahat ng mixture dito sa ating lanera, ay maglalagay po tayo ng keso dito sa ibabaw ng ating mixture. Kahit anong brand po ng keso inyong gamitin ay pwede pong ilagay. At kapag nalagyan nyo na lahat ng keso, ay ready na po yan para isalang. Inuulit ko po, dapat mainit ng oven bago nyo isalang. So ang init nga pala ng ating oven dyan is 150 degrees Celsius at mahina nga po lamang po yung aking ginamit. At after 28 minutes ay luto na po itong ating special cheese mamon. So inuulit ko, 28 minutes ko po siyang niluto. Bali kung kayo ay nagluluto ng special cheese mamon ay wag na wag po kayong bukas ng oven. Nang sa ganon ay mapanatili nyo po yung temperatura ng inyong oven. Dahil once sa bumaba ang temperature ng inyong oven ay maaaring bumagsak ang inyong mamon. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching.